At sa gitna ng gabing walang tigil na sugalan ng lamayan mula sa kabilang baryo ang napadaan. Sumilip ang matanda sa maliit na kabao na walang may pakialam. Mababakas ang tunay na muka ng walang buhay. Isang kabaong na walang kulay. Walang pagkakakilanlan. Walang larawan. Napabuntong hininga ang matanda dahil tila mas maayos pa ang karton ng sapatos sa kalagayan ng pinaglalamayan. Pero nang makita niya ang katawan ni Milien, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Naika niya, Hindi! Hindi! Hindi ito ordinaryong pagkamatay. Hindi pa ito patay. Hindi! sa isang maliit na bayan noon sa may Katarman, sa ilalim ng mga naglalakihang puno na napapalibutan ng kagubatan, nakatira ang batang si Milien, isang batang masiyahin, ngunit malupit ang sinapit na kapalaran. Siya ay iniwan sa pangangalaga ng mga malulupit na kamag-anak. Itinira ito sa may kubo ng kanyang mapanakit na tiyahin, malayo sa kanilang magarang buhay at bahay. Sa loob ng kubo kung saan ay malamok, malamig, madilim, na halos walang laman maliban sa may punit at lumang banig at butas-butas na kumot, na kahit sa ganoong kalagayan may isang paslit na pilit ngumingiti. Ngunit sa gabi, ang kanyang mga hindi mapigilang luha ay tahimik na bumubuhos ng pilit. Isang gabi, habang pinagmamasdan niya ang bubong ng kanyang kubo na kinukumuta ng hamog at niyayakap ng liwanag mula sa may bilog na buwan, nararamdaman niya ang kakaibang lamig na gumagapang sa kanyang balat. At tila dama nito na may matang nagmamasid sa kanya. Kaya ika niya, Sino yan? Sino po ang nariyan? Tiyang, ikaw po ba yan? Ika nito sa nanginginig na tinig. Ngunit walang sumasagot habang nakatitig siya sa bintanang gawa sa lumang kawayan. At biglang lumitaw ang isang anino ng matandang babae. May mahabang buhok, nakayuko, namumula ang malaking mata at naglalaway. At nang magtama ang kanilang mga mata, kitang-kita ni Milien ang nakakatakot na anyo nito. Isang aswang. Ang matanda ay may matatalas na ngipin at dila na tila handang sumipsip ng dugo. At ang mas nakakatakot ay hindi lamang ang kanyang anyo, kundi tila naaamoy nito ang takot na bumabalot sa mabibiktima nito. Na ito ang lalong mas nakakapagbigay buhay sa isang aswang, ang paglaki ng umuusbong na takot sa kalooban ng walang kalaban-labang bata na mag-isa lamang sa kanyang kubo. Amoy takot. Amoy sariwa. Masarap. Nasaan ka? Magpakita ka. Pabulong na sabi ng aswang, sabay tawa pa nito na nakakapangilabot. Takot na takot ang batang si Milien, ngunit nananatili siyang tahimik. Pilit pinipigil ang paghinga upang hindi mapansin, habang ang aswang naman ay nananatiling nakakapit, nagmamasid mula sa may labas ng kubo. At nang papasok na ito, ay biglang nagtahulan ang mga aso ng kanilang kapitbahay, na dito ay tila na alarma ang hayok na aswang. Bumalikwas ang nilalang at mabilis na naglaho doon sa may kadiliman.
Kinabukasan, ikinuwento ito ni Milian sa kanyang kaibigan ang lahat ng kanyang nakita. Ngunit tinawanan lamang siya nito. Sinasabing marahil ay nananaginip lamang siya o hindi kaya resulta ito ng kanyang lipas gutom. Kaya binigyan siya nito ng pagkain, lalong-lalo na nang malaman na huling hapunan pa nito ay hindi na niya maalala. Kung kaya ganoon na lamang ang itsura ng kanyang katawan. Ay, ikaw talaga oh. Kumain ka kasi ng madami. Kumain ka ng kumain. Basta, pag nagugutom ka, pagsabik ka lamang sa akin. O siya, ubusin mo lahat yan ha. At ako'y uuwi na. Babalik ako bukas para tayo ay muling maglaro. At saka, tutulungan kitang kumpunihin ang kubo mo, Milian. Paalam ha. Hanggang sa muli. Ngunit, nananatiling nakatulala ang paslit dahil alam ni Milian ang nakita niya at ang amoy ng aswang na iyon ay parang nananatili pa rin sa paligid ng kanyang kubo. Lumipas ang mga araw at sa bawat gabi, pakiramdam ni Milian ay palaging may nagmamasid sa kanya. Sa tuwing kumahagat ang dilim ay kasunod ng mga pagsagpang ng hindi masukat na kaba. Isang gabi, habang siya ay nakahiga, naramdaman niyang tila may malamig na hangin na pumasok sa loob ng kanyang kubo na kahit isinarado na niya ang lahat ng mga butas sa tulong ng kaibigan nito. Nakita niya ang isang maliit na nilalang na may namumulang mata at kulubot na balat. Naika nito. Huwag kang matakot. Isa akong kaibigan. Ako, si Paco. Isang duwende. Huwag kang matakot. Matagal na kitang pinagmamasdan. Milian. Dala ng takot at pagtataka, napaupo at napasiksik sa isang sulok ang batang si Milian. Ha? Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa mo rito? Huwag kang matakot. Narito ako para tulungan ka. Dahil nakita ko ang iyong pagdurusa at panig kong pinahihirapan ka nila. Anong gusto mo sa akin? Gusto? Wala akong hinihinging kapalit. Katunayan ay nais lamang kitang matulungan. Tutulungan? Bakit? Bakit mo ako tutulungan? Wala namang may pakialam sa akin dito, kundi lamang ang nag-iisang kaibigan ko. Bukod dun, wala na. Puro mapanakit na tao na lamang. Hindi, Milian. Hindi. Hindi lahat ay masasama sa mundong ibabaw. Hindi lahat ay walang pakialam. Marami pa rin ang mga may mabuting puso. Hindi lamang iisa o dalawa. Marami pa. Pero hindi lahat ng mga ito ay matatagpuan mo dito. Sandaling natigilan at napaisip ang batang si Milian at ikamuli ng duwende. At nais ko lamang din na malaman mo ang isang katotohanan sa iyong tunay na katauhan. Alam ko kung bakit kanila iniwan ng iyong mga magulang. Dito nang laki ang mata ni Milian, tila naghalo ang pagkasabik at pagkabigla. Gumisi ang duwende at sa ngiti nito ay naroon ang anino ng panganib at misteryo. Humugot ng malalim na buntong hininga ang duwendeng si Paco. Dito ay mababanaag ang malungkot na itsura sa mga bagay na sasabihin nito. Makinig kang mabuti, Milian. Makinig kang mabuti. Iniwan ka nila, hindi dahil ayaw nila sa iyo,
mas pinili lamang nila ang kanilang sariling kaligtasan at kaligayahan. Dahil ayon sa kanila ay hindi pa sila handa. Hindi pa nila daw kaya ang responsibilidad, kung kaya iniwan ka nila dito. At bumuho sa alaala ni Milien ang isang tagpo nang marinig niyang nag-uusap ang masungit na tiyahin at isa pa nilang kamag-anak na ang kanyang ama daw ay kailan lamang nagdaos ito ng magarbo at masayang kaarawan ng bago nitong anak, na habang ang kanyang ina naman daw ay kung saan-saan natatagpuan, tila isang paro-paro sa iba't ibang buhay na tinatahak at sinusubukan, ay paikot-ikot lamang ito. Nasabi naman ng ilan ay may malubha daw itong karamdaman. Nasabi naman ng iba ay mas pinili lamang ang sarili niya at sadya siya nitong iniwan. At heto siya, nakatupi sa isang sulok habang ang sarili ay minamasdan, kinakaawaan, napapaisip sa dahilan ng kanyang mga magulang. Napuno ng galit at kalungkutan ang isipan ng musmos na batang si Milien. Bakit? Bakit nila nagawa iyon sa akin? Bakit? Bakit? Napaupo na lamang sa sulok ang duwende. Wari tahimik na nakikisimpatya, hawak ang kanyang sombrero sa may dibdib bilang pakikiramay sa puso ng paslit na tila namatay. Marahan itong lumapit sa paslit at ika nito. Tama ko ang iyong abot langit na pagdurusa. Ngunit may naisip akong paraan para makaalis ka sa mundong puno ng sakit at pagmamalupit. Halika! Halika sa aking mundo, sa aking kaharian, sa may ilalim ng lupa. Ayaw mo bang tumakas mula sa lahat ng mga ito? Doon, matitikman mo ang buhay na puno ng kasaganahan at kasiyahan. Doon ay wala ng sakit, wala ng paghihirap, pagmamalupit at gabi-gabing pagluha. Mabubuhay kang masaya at masagana. Ha? Wala bang kapalit ang alok mong ito? Masyado naman yatang napakagandang pakinggan ang mga sinasabi mo para maging totoo. At ano naman ba ang kapalit? Ika ng paslit habang sinusuri ang mukha ng kausap na duwende, na dito ay ngumisi lamang ang nilalang. Isang ngiting nakakatakot, tila may lihim na itinatago. May isa lamang itong kondisyon. Kailangan mo lamang iwan dito ang iyong katawan. Kailangan mong lisanin ang mundong ito bilang ikaw. Hindi sa anyo ng iyong pisikal na katawan. Kailangan mo itong kalimutan. Dahil sa aming kaharian, hindi mo ito kailangan. Ha? Ano po ang ibig mong sabihin? Mamamatay ako? Ayoko. Natatakot akong mamatay. Hindi. Hindi. Hindi mo kailangan matakot. Hindi ito kamatayan. Kundi, ituring mo lamang itong bagong simula. Tahimik na nakatingin ang nilalang habang tila mas tumidilim ang buong kapaligiran, na habang iniisip ng batang si Milien ang alok ng nilalang, bumalik sa kanya ang mga alaala ng gutom na tingin ng aswang noong gabi, ang tahol ng mga aso at ang malamig na dilim, habang kasama ay tanging kanyang salat na sarili. Ang lahat ng ito ay tila nagiging bahagi ng mas malalim na misteryong bumabalot sa kanya. Ang lahat ng ito ay
tila nagiging bahagi ng mas malalim na misteryong bumabalot sa kanya na tila wala siyang pinagkaiba sa bumisita sa kanyang aswang. Na siya man din ay gutom, hindi lamang sa may lamang tiyan, kundi pati na sa tunay na nilalaman ng kanyang kalooban. At sa gitna ng malamig na gabi, sumagitsit ang isang malakas na kulog na siyang nagpagising sa masarap na pagkakatulog ng mga tao. Bumuhos ang malakas na ulan, pero wala ni isang makaisip na alamin ang kanyang masalimuot na kalagayan. Kinabukasan, natagpuan ng kanyang mga tiyahin ang batang si Milian. Nakahiga lamang ito sa kanyang banig, hindi na gumagalaw. Ang kanyang balat ay maputla, ngunit may isang bagay na kakaiba. May ngiti sa kanyang labi, tila masaya ito sa kanyang huling sandali. Naguluhan ang mga tao sa paligid. Namutawi ang isang malalim na katanungan. Isa ba itong simpleng pagkamatay? Pumanaw ba ito dahil sa pagod at kagutuman? O may mas malalim pa na dahilan? At sa gitna ng gabing walang tigil na sugalan sa may lamayan, isang matandang albularyo mula sa kabilang baryo ang siyang napadaan. Sumilip ang matanda sa maliit na kabaong walang may pakialam. Mababakas ang tunay na mukha ng walang buhay. Isang kabaong na walang kulay, walang pagkakakilanlan, walang larawan. Napabuntong hininga ang matanda dahil tila mas maayos pa ang karton ng sapatos kumpara sa kalagayan ng batang pinaglalamayan. Pero nang makita niya ang katawan ni Milian, biglang nanlaki ang mga mata ng matanda. Naigapa niya. Hindi ito ordinaryong pagkamatay. Hindi pa ito patay. Hindi! Ika ng matanda habang pinagtitinginan ito ng mga tao. At napabalikwas ito sa katinapunan ng tingin ang isang gulat-gulanit na bahay kubo. May presensya dito. Isang bagay na hindi natin naiintindihan. Gawa ito ng isang itim na elemento. Nagmamadali nitong tinungo ang maliit na kubo. Sinubukang basahin ng albularyo ang mga nakikita nitong palatandaan na siyang naiwan sa may loob ng kubo. At nakita niya ang mga maliliit na bakas ng paa sa may lupa. Ang amoy ng halaman na tila nagmumula sa ilalim ng kubo. At ang malamig na hangin na hindi natural sa mainit na panahon na ito, pati na ang naiwang halimuyak ng isang maliit na engkanto. At ika ng albularyo, Ang batang ito ay inakay ng mga nilalang na hindi natin nakikitang mga elemento. Ang kanyang katawan ay pinili ditong iwan, pero ang kanyang espiritu ay wala, kundi isinama ng kung anumang engkanto. na wala nang nagawa pa ang albularyo kundi lamang ang mapatulala sa may maliit na kubo. Ngunit saan nga ba napunta ang batang si Milian? Kaya ay inilapit ng matandang albularyo ang kanyang tenga sa lupang binabalot ng makakapal na ugat ng matandang puno. At bigla itong napabalikwas dahil sa kabilang dako ng mundo na hindi para sa normal na tao. Sa ilalim ng lupa, sa dako ng karian ng mga engkanto, naroon at maririnig ang isang batang babaeng masigla at masayang tumatawa. Ang kanyang kasuotan ay gawa sa pinong sutla na kumikislap tulad ng mga bituin. Sa paligid niya ay nagkalat ang iba't ibang nilalang, mga engkantada, duwende at iba pa.
mga mahiwagang nilalang na nagagalak sa kanyang presensya. Masaya ka ba dito, Milien? Opo, napakasaya. Ngayon ko lamang naramdaman ang ganitong kaligayahan. Ika ng batang si Milien habang tumitingin sa malapalasyong paligid. Ngunit, may bahagi sa akin na tila may hinahanap pa rin. Para bang iniwan ko ang isang mahalagang bagay sa akin. Na dito ay ngumiti ang duwendeng si Paco. Ngunit ang kanyang ngiti ay may halong misteryo. Huwag kang mag-alala. Ang lahat ng kailangan mo ay naririto. Sa mundo namin, walang pagdurusa, walang sakit. Ito ay isa kang prinsesa. Hindi mo na muli pang mararamdaman ang pagmamalupit ng mundo. Sige, kumain ka. Kumain ka lamang ng kumain. Lahat ng nais mong kainin dito ay walang hanggan na nakahain. Ngunit sa likod ng kaligayahan at kasaganahang ito, may nararamdaman ang batang si Milien na hindi niya maipaliwanag. Sa bawat halakhak ng mga engkanto, tila may naririnig siyang tumatawag mula sa may itaas. Mga tinig na nagmumula sa mundo ng mga tao. Samantala, sa kubo kung saan natagpuan ang kanyang katawan, ang mga tao ay nagkukwentuhan. May nagsasabing nakita nilang lumitaw ang isang aswang malapit sa may kubo noong gabi ng kanyang pagkawala. Wari may hinahanap, galit na galit. May iba namang nagsasabing narinig nila ang mga pagtawa ng isang duwende na humahalo sa may ihip ng hangin mula sa maliit na kubo. Na isang araw, may isang bata mula sa baryo ang sumilip sa may kubo at nakita ang isang maliit na pulang sombrero sa ilalim ng banig ng batang si Milien. Nasa sandaling hawakan niya ang sombrero ay naramdaman niya ang malamig na hangin na tila gumapang sa kanyang likod. Sa ilalim ng lupa, tila may naramdaman ang batang si Milien at napalingon ito sa duwendeng si Paco na ngayon ay nakatingin sa kanya na may kakaibang ngiti. Bakit? May katanungan ka ba? Milien, maglaro ka lamang ng maglaro. Napalunok ang batang si Milien. Natitigilan habang tumitingin sa paligid. Ito ba? Ito nga ba talaga ang tamang desisyon? O nilinlang mo lamang ako? Tanong nito habang halos pabulong, pero ngumisi lamang ang duwendeng si Paco. At sa tuso nitong ngiti ay naroon ang kasagutan na kailanman ay hindi niya sasabihin. Nasa gabi ng kanyang libing, nagkaroon ng isang kakaibang bulong ang hangin. Ang mga tao sa baryo ay nagsabing narinig nila ang pagtawa ng isang batang babae na nagmumula sa ilalim ng lupa. Ngunit walang nakakatiyak kung iyon ba ay si Milien na masaya sa kanyang bagong buhay o isa na lamang itong kaluluwa na mananatiling ligaw. Hanggang ngayon, kapag dumaraan ang mga tao malapit sa may kubo, nararamdaman nilang may malamig na hangin na siyang umiihip. At may mga maliliit na yabag sa lupa na tila nagpapaalala sa kanila na si Milien nga ba'y totoong sumama sa kaharian ng mga engkanto? O ito'y isang kwento ng kaluluwa na inagaw ng dilim sa mundo ng mga tao? At sa isang kaharian, doon sa ilalim ng lupa, may isang babae ang tumatawa, punong-puno ng saya. Ngunit sa kanyang mga mata ay may bahid
ng pangungulila. At sa bawat malamig na hangin ng gabi, tila may tinig na bumubulong sa kanila. Siya nga ba ay namatay o mas pinili ang bagong simula ng kanyang buhay? Uy mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ano ba ang iyong palagay sa tunay na nangyari sa kanya? I-comment down nyo na lamang po. At ang mapipiling pinakaastig na konklusyon para sa ating kwento ay maaaring manalo ng 500 Gcash load na ipangungutang natin sa tindahan ni Mang Berto. Di seryoso, isulat lamang po sa comment section at magkakaroon ng pagkakataong manalo. At kung inyo pong nagustuhan ang ating naitampok na kwento, ay isang napakalaking bagay po ang pagpindot nyo ng like, pag-subscribe para hindi mahuli sa biglang pagsusulputan ng ating mga malakabuting mga kwento. Na napakalaking tulong din po ang pag-iiwan nyo ng positibong mensahe na kung may pagkakataon din na maibigan mo itong maibahagi, pindutin lamang ang ating share button. Isang maliit na abala lamang po, ngunit tatanawin ko po itong napakalaking bagay. Mainit na pagmamahal, taos puso ninyong pagsuporta at pagtangkili para sa ating pang mas mahabang mga kwentong katatakutan at kulitan dito lamang po sa ating napakagulong tambayan. At kung nabitin ka pa, silipin lamang ang ating mga kwento at playlist na siyang matatagpuan po sa kaloob-loobang detalye ng ating maliit na channel. Yun lamang po, ito po ang inyong lingkod na nagsasabing maraming salamat at magpapasalamat pa po muli. This is your one and only Kulas, your very own original daily dose of Tagalog horror good vibes na nagsasabing stay safe and fresh everyone, and always stay awesome. Peace out.